Bagamat hindi pa todos Los Santos, binisita pa rin ni Nanay Rosita ang puntod ng kanyang anak at ilang kapamilya. Maliban sa sinusulit niya ang oras, tinatandaan niya rin kung saang lugar nakahimlay ang kanyang anak at mga kaanak. Ang puntod kasi nila, nakatakdang tabunan ng lupa. Masakit din isipin kasi ang tagal na ito eh. Masakit kasi andyan yung anak ko, apo ko. Uy, paano yun, ma'am? Hindi mo na makikita yung nicho nila patuwing undas. Yun na lang yung parang remembrance nila, ma'am. Kung Wala na. tatabunan. Wala na sir, ang ano lang, importante lang naman na ipagdasal namin yung kanilang kamarurua. Simula kasi ngayong buwan, magsisimula na ang reconstruction project ng Binmaley Catholic Cemetery. Taong 2024 nang simulan ang planong ito. Problema kasi sa sementeryo ang baha at hindi organisadong pagkakaayos ng mga puntod. Pagpapasok kayo doon, hindi na siya holy. Hindi na siya holy graveyard. Para na siyang nakakatakot pagpapasok ka. Kasi parang pag pumasok ka, kita mo yung mga lapida, yung mga pangalan ng mga patay, patong-patong. So pagpapasok doon, parang paano na lang yung mga namatay na yumao nating mahal sa buhay kung yung mga katawan, patay na nga sila, hindi pa natin sila nabigyan ng maayos na himlayan. Magkakaroon ng 4 na phase ang proyekto, kabilang na ang pagtatambak ng 2 metrong taas ng lupa. At kapag natapos, hindi na sa lupa ihihimlay ang mga yumao, kundi sa mga apartment type na kulumbaryo. Magiging mas maganda yung cemetery ng Binmaley ngayon kasi lahat is gagawing nicho lahat, naka-vault, walang nasa ground. And yung chapel is centralized, nasa gitna mismo. And pagpapasok ka sa sementeryo ngayon, madilim. Pero doon sa Pinlano, doon sa ginawa ng architect na design, is mas maliwanag at hindi siya nakakatakot pasukan. Ang mga yumao at mga puntod hindi na raw huhukayi, kundi tatabunan na lang ng lupa. Ang pangalan ng mga nakahimlay, ilalagay sa isang memorial wall. Masakit po talaga yon. Kahit po yung sinabi ko po sa kanya siyempre po, paano yung mga, sabi nila kasi pagsasama-samahin na lang daw. Kaya parang di po talaga magandang. Masakit isipin kasi sa tagal na eh. Tapos bigla na lang tabunan pala. Pero okay lang. Okay lang rin na mabago na rin kasi ang dami na rin kawawa ng mga nakalibing doon sa likuran banda doon sa na pagka binabaha Masakit man sa ilang mga kaanak at kapamilya na muling ilibing sa lupa ang kanilang mga kaanak, tatanggapin na lamang daw nila ito ng may maluwag na puso, lalo pat ikagaganda naman daw ito ng sementeryo. Parte rin ng reconstruction project ang pagbabakbak sa lumang trangkahan ng sementeryo na itinayo pa noong ika-19 na siglo. Bagay na umani ng samut-saring reaksyon online. Depensa ng pamunuan ng sementeryo. Yung mga remains yung gate, gagamitin pa din para dun sa kwan. Yung parang gagawin pa rin ang paraan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglilista ng simbahan ng mga pangalang nakalibing sa sementeryo para sa planong memorial wall. Jose Robert Inventor, RNG News. Gagamitin